Alam nyo, normal na nangyayari yan sa larangan ng politics world, politics issue. Natural na nangyayari yan, yung partido mo ngayon, bukas hindi na. Marami yan, katulad nila Tolentino, marami dyan, nila Villar, marami. Pero hindi natin isa-isahin. Natural ho yan na nangyayari talaga yan. Siyempre, iba yung may mga iniiwasan at merong kung saan ng malakas, dun talaga nagkakapitan yung mga yan. Natural na ho talaga yan sa sa ugali ng mga politiko. Ang masakit lang ho kasi dito at ang magandang nangyari, dun muna tayo sa masakit na pangyayari. Ang masakit ho dito yung mga dating partido or dating kumakampi sa mga Duterte ay isa na ngayon sa mga sumisira sa kanila, na hindi man lang nila naisip na hindi sila makakaupo dyan sa pwesto na kung ano mang meron sa kanila ngayon kung hindi dahil din sa mga Duterte. Labas ho dito si Marcos Ang pinag-uusapan ho natin dito lahat ng mga politiko, no, na mga ginamit lang ang mga Duterte. At marami naman talaga diyan. Doon naman sa kinagandang magandang nangyari dahil nalaman natin kung sino talaga yung huda sa grupo. Kung sino talaga yung 100% na sumusuporta sa mga Duterte. 'Di ba? Nalaman natin agad 'yun. Alam natin kung sino yung dapat pagkatiwalaan, kung sino yung hindi, no? Marami yan talagang napanood natin yan na ganyan nga yung ginagawa nila. Ganyan nga yung kanilang talagang mindset nila. At yun nga mas nakakatuwa yun dahil nalaman natin kung sino yung Judas. At ito nga yun, ito yung video na yun, ayan, ito short lang to, ayan, mapanood ko sa inyo para maliwanagan mo kayo. Ito yung sinasabi ko. After that, kagaya ko na PDP ako, marami nag-join. Masaya ako. Pero nung hindi na ako na presidente, iniwan na ako. Ulitin ko sabi dito ni PRD, but after that, kasi medyo bungol yung sounds kagaya ko na PDP ako, maraming nag-join sa akin. Maraming nag-join. Masaya ako. Masaya daw si PRRD dahil maraming nag-join noong panahon na presidente pa siya. Pero nung hindi na ako na presidente, iniwan na ako. Pero nung hindi na ako naging presidente, iniwan na ako. Tama. Yun yung sinasabi ko kanina. Grabe, no? Talagang medyo may masakit yung part na yon na iniwan ka dahil wala nang mapakinabangan sa'yo, hindi ka na mapakinabangan. Yun yung pinakamasakit din. No, yun yung yun yung talagang masakit na pangyayari sa larangan ng politika, na pagkatapos kanilang pakinabangan, katulad lang yan, no? Sige, idamay na natin. Katulad lang ni Marcos, 'di ba? Nag-audition pa sila ni Amy dun sa Davao. Nagbaka sakali, so si Bibig mismo galing ni Amy, Senator Amy Marcos yan, na pumunta sila doon, nagbaka sakali, at pagdating nga nila sa Davao, pinakaiusapan nila si BP Sara na tumakbo bilang presidente. No? Hindi po kayo nagkakamali sa sinasabi ko. Pinakaiusapan nilang tumakbo si BP Sara bilang presidente at ang vice president ay si Marcos. Pero si BP Sara ayaw niyang maging vice president, ayaw niyang maging presidente. Wala siyang balak tumakbo dahil kontento na siya bilang mayor ng Davao. Kaso nga lang,
dahil nga sa pagpupursige at pangungulit ng magkapatid na Marcos ay napilitang siyang tumakbo, pero hindi sa pagiging presidente kundi sa pagiging vice president. Kaya doon pa lang masusukat na ho natin na ang mga Duterte at ang si VP Sara ay ang mga Duterte ay hindi gahaman sa kapangyarihan. Dahil kung sila ay gahaman sa kapangyarihan, sinasabi nga ni PRRD na kung ako ay gahaman sa kapangyarihan, dapat nung panahon pa lang ginawa ko na yan. Ginawa ko lang na in-extend yung termino ko. Pero dahil hindi ako gahaman sa kapangyarihan, hindi ko gagawin yan. Katulad lang din ng mindset ni VP Sara, no? Kaya siya naging vice president at pinag-president niya si Marcos dahil hindi nga siya gahaman sa kapangyarihan. Kasi maraming mga social media influencer ko, no? Maraming mga vlogger dyan ko, no? Gago! Na yan ang sinasabi, gaman sa kapangyarihan, hindi daw maantay ang 6 years na matapos ang termino ni Marcos. Ito, ulit-ulit naman sinasabi ni PRRD na tapusin mo yung mo, Marcos. Tapusin mo yung termino mo, wala akong pakialam dyan, basta ayusin mo yung trabaho mo. Yun yung pinapaalala ni former President Rodrigo Duterte. Hindi yung para paalisin siya. It's na totoo nga, ayaw niya nga sa ayaw niya sa lagi niyang pinapangaralan si Marcos na baka matulad ka sa ama mo. Ayaw kong mangyari yung nangyari sa ama mo, na ma-impeach ka at paalisin ka ng taong bayan dyan sa kinakaupuan mo. O, di ba? Napakaliwanag ho nun. At kung baka sabihin nyo, haka-haka lang ako, may mga ebidensya po, may mga video na sinabi nila. Oo, sa sobrang kakapanood natin sa kanila, alam na natin yung mga atake nilang malulupit eh. Oo, meron kasing video yan eh. Tapos biglang gusto niya talagang kagatin nila yun eh. Ano sabi? Wait lang puta, huwag kang makialam. Kung hindi ako mapagkakatiwalaan, sinasabi nila hindi ako mapagkakatiwalaan, di sana nilabas ko na yung video. Video? Anong video yun? Anong putya ngayon? Gumawa na naman siya ng panibagong iskandalo. Gumawa na naman siya ng bagong pag-uusapan. Puta, gumawa na naman siya ng bagay na ikauulol. Noong mga nasa gobyerno ngayon, puta ragis yan, alam nyo naman pag video, na babaliw talaga sila. Kasi hindi mo pwedeng ipagkaila ang video eh. If a picture paints 1,000 words, sabi nga nila, a video is a video. Oo. It's moving. So long as it's not AI generated, mahirap talagang makahaahon kapag nakuhanan ka ng video. Hindi mo ma-i-deny talaga yun. So ganyan si VP Sara. So ngayon, puta na, tataranta na naman ng mga pati vloggers. Nataranta yung mga vloggers dahil mayroong video. Pero nakita nyo paano niya ipinosisyon yung video. Utang ina, ganyan maglaro ang mga Duterte. Kaya sigurado ako mababaliw na naman etong mga to. Kasi sinasabi na ni Inday yan, di ba? Meron siyang nakuhang USB. Hindi ko binuksan, tinapon ko eh. Kasi baka ma-virus yung laptop ko. Nek mo. Alam ko na yung mga ganyang style mo. Napanood mo yung video. Kaya antayin natin na manggaling mismo kay Inday. Video, ma'am. Basta. Hindi ba? Tinan mo, putang ina kung paano siya maglaro. Tinan mo paano niya paglaro. Puta, satanas yan. Hindi, Mr. Sher. Mr. Sher, sabi niyo, Mr. Sher. Ano po ako, Mr. Sher eh. Research persons. Sabi niyo, research persons po ako. May ganun siya eh. Pero puta, dito kita mo paano niya kayo paglaruan, no? Secret. Puta, para siya talagang yung tatay niya, no? Only beautiful and young. Oo. Ma'am, anong video po yun, ma'am? Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad kung sino eh. Anong video? Alam niya naman, di ba? Gusto niyo lang talaga manggaling sa Ma'am, atin. hindi po. JC, alam mo. Nandamay pa siya. Puta, alam mo, puta pupuntahan ngayon yun. Uy, sir, sino yun? Ano yung video, sir? Ano yung sinasabing video? Sige na naman, sir. Ano number mo? Puta. Galing, ha? Approve.
Pucha, naniniwala ako na isa kang buraot, Inday. Ikaw ay isang banatero dahil isa kang buraot. Ay na, binuraot niya yung mga ano, kasi mga siguro nakita niya, gaganyan-ganyan na yung mga reporter. Sabi niya, putangin na niyo, gusto niyo magising? Gisingin natin to. Video. Keyword, video. Sabay po siya, bigla siyang cambio. Galing galing. Palakpakan natin si Inday. Antayin natin, mahaba kasi yung kwento sa kanya. Tapos pag kinento ko yung parte lang ng question na yan, sayang naman yung ibang chismis. Hindi chismis. Ako po, patay. Puta ina, madami pa. May video, meron dito, pero marami pang chismis. On lakas. Ay na, sigurado ako natatain na sila ngayon. Baka nag-aalburuto ng mga sikmura nila. Nag-aalburuto ng mga sikmura niyan, Inday Sara, Diyos mio. Minsan kasi ako yung yung may alam. Hindi, iba pa. Ay, puta ina, ibig sabihin may pulburon video na iba pa. So this is something to watch out for. Pangklase pucha. Ibig sabihin, akala nila nakapag-relax na sila. Ay, salamat, natapos na yung pulburon video na yan. Pero pucha, wait, there's more. So this is even more exciting than the pulburon video. It's for me to know and for you to find out. Ay, inayari kayong dito. Yari kayo dito. Kay Inday Sara talaga naman. Diyos ko mo, talagang pinaglalaroan niya inyong mga puso. Iba pa. Yeah. Hindi ito yung pulburon. Hindi din. Oo. Style ko din yan eh. Ang sarap mang-urat. Ina yan. Ang sarap mang-urat, no? Lalo na pag alam mong all eyes on you. Lalo na pag alam mo na lahat nag-aano sa'yo, antabay sa'yo. Ito yung sinasabi ko kanina na Inday, putay na uratin mo sila. Di ba buwisit na buwisit sila sa'yo? Inaabangan nila lahat ng ginagawa mo, putang ina, baliwin mo sila. Tayo na, sigurado ako may nag-meeting na naman dahil dito sa mga sinasabing video na naman. Tangina ka kasi. Video ka ng video kumalat. Ano ang video? Wala. Sinasabi mo, putang ina, may sinasabi na naman video yun Anong video na naman ba yung pinakalat mo? Ina nyo kasi kapag nag-a-addict kayo gusto nyo pa binibidyohan pa, mga gago kayo Ang ina, imbis na singhot na lang kayo na singhot, gusto nyo pa pinakiki. Tangina, ano mahihita mo dyan? Sumisinghot ka, binibidyo mo. Ano mahihita mo dun? Gusto mo makita kung ano itsura mo pag sumisinghot ka? Balita ko, nagkasermunan daw. Balita ko kagabi, nagkasermunan. Kagabi, nagkaroon ng meeting. Dahil dito, putang ina, praning na naman sila. Siguro na, tangina talaga tong mga Duterte na to. Hindi pa mamatay tong mga to galit na galit sila mga boss. Ano yung sinasabing video na naman yun? Iba pa daw yun kaysa doon sa pulburon. Ano pa ba yung mga video mo dati? Ina kasi para kang gago panay ang video mo pucha, baliw na naman sila. Very good ka dyan Yung kaninang sinasabi natin kay Inday, uratin mo sila. Eto na yun. Tama yan, Inday. Putang ina, pasabugin mo mga ulo nila hanggang sa ma-overdose sila lahat. Hanggang sa mabaliw sila kakaisip. Malay mo, pumutok ang mga ugat sa utak niyan. Kakaisip dun sa mga sinasabi mo. Pucha, yung mamatay, yung mga 10, 20 na mga kurakot. Di maginhawa Pilipinas. Wala na bang question? Ano na ito? Fishing na ito. Fishing. Next question, Maraming salamat. Next question. So, sa tingin mo ba, VP, instead yung sinasabi nilang, sorry, your order. Dapat hindi ko ma-recognize. So, ang sinasabi mo, VP, imbes yung sinasabi nilang you're making diversionary tactics, ikaw yung nagiging diversionary tactics nila. Ako yun. Kasi,
tingnan nyo, Sa totoong program. ako mayor ako ng 3 terms. Noong simula ng term, pinag-uusapan na kaagad namin ng council yan. Ano ba ang landmark legislation ninyo for this 3 years? Nakikita nyo ba na meron silang landmark legislation? Wala. Inuubos nila yung oras ng mga kita niyo yung mga tao sa DepEd, wala na nagawang trabaho yun. So, kaupo nila doon. Inuubos nila yung pera ng taong bayan dyan sa mga hearings nila going after me. And wala silang pake kasi ang gagawin lang nila is magbigay ng pera kung saan-saan. Kasi wala naman kasing projects na masasabi natin. Ang ano sa amin yan, pag umuupo ako, ewan ko lang sa iba, ako, nung mayor ako, pinag-uusapan ka agad, ano ang big ticket project ng 3 taon na ito? Ano ang landmark legislation ng taong ito? Kasi yan yung gagamitin namin para ma-re-elect kami. Diba? Yan yung sasabihin namin, kita nyo, may landmark legislation tayo. So, dapat kasi pag upo mo, ganyan yun, diba? Sasabihin mo sa mga tao, in 6 years. Wala, dito hindi. Dito pag upo mo, ano na nakawin natin, magkano? Magkano na nakawin natin? Ilang bilyon. Saan natin itatago yung pera? Anong relos bibili mo? Pag nakuha mo yung kinurakot mong bilyon-bilyong, hayop ka. Bayaran mo na si Satanas para tangina, umalis na siya sa posisyon niya, ikaw na pumalit. Wala tayong alam about this, mga bossing. Us being a voter, wala tayong alam how things go dito sa sa politika. Katulad ini-expose nila Inday, ini-expose ni PRRD yung totoong political na kalakaran sa Pilipinas. Sabi niya nga, when you're mayor, pag upo mo pa lang, ito na yung mga dinidiscuss mo because you want to get re-elected. Ganun talaga. So, mantakin mo tayo, hindi natin alam yun. Akala natin, pag upo nila as mayor lang. Hindi. Ang totoo pala is, talagang, you have to really strategize. Not for one term. You should always prepare for, yung extended terms. Kasi ganun talaga. Kasi gusto mo na may ipagmalaki ka sa tao. Katulad din sinasabi niya, because gusto ko ipagmalaki yan. Sa iba, hindi. Sa mga congressman, iba. Sa mga congressman, pag upo pa lang, ilan tulay? Ilan tulay kaya mong pagawa? Ikaw, ilan? Ilang porsyento sa akin? Ilang porsyento sa'yo? Ganun na kagad ang pinag-uusapan dyan pag nanakaw na kagad. Pinakamayaman na ang Pilipinas, in 6 years, ganito, may security, dami kang. And then lahat ng trabaho mo, papunta siya doon. Para pag-alis mo, nakikita ng mga tao yung trabaho for the past 6 years. Palakpakan. Galing mo, Inday. Napakagaling ni Inday Sara. Talaga naman, Diyos mio. Talaga naman. Medyo malupit talaga ang mga... tinatanong nyo ba kung sino yung mga tatakbong senador? Eto, pakinggan nyo sino yung mga tatakbong senador. Pero congratulations, Inday, ang galing mo. Talaga naman, ang mga utak ng mga Pilipino ay nilaro mo na naman at sigurado ako na mababaliw na naman ang mga hinayupak na yan. So ito, panoorin ninyo kung sino-sino yung mga nagdeklara na ng mga tatakbong senador sa 2025. Yung mga nagdeklara pa lang, ito, pasok! Isa-isa nang nag-aanunsyo at nagkumpirma ang mga tatakbo sa pagkasenador sa darating po na eleksyon. Kung sino-sino sila sa report ni Troy Gomez. Ilang araw na lang ay Oktubre na. Magsisimula na naman ang filing ng Certificate of Candidacy para sa mga gustong kumandidato sa nalalapit na eleksyon. Kaya naman sunod-sunod na ang official announcements ng iba't ibang political parties para sa kanilang official senatorial ticket sa 2025. Kabilang dito ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP na nagdaos ng kanilang National Assembly nitong nakaraang Biyernes. Sa anunsyo ng chairman ng partido na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, formal nang pinangalanan si Senator Christopher Bongo bilang isa sa mga pambato sa susunod na taon.
Tinawag ng dating Pangulo na honest si Senator Bongo at tiniyak na hindi lugi ang publiko kung mabibigyan ang senador ng ikalawang termino. God willing, inshallah, kung gusto pa ng ni Allah ng Panginoon na makapagserbisyo pa kami, patuloy po namin yung gobyernong may tapang at malasakit sa kapwa Pilipino. Kabilang din sa official senatorial slate si Senator Bato de la Rosa at ang aktor na si Philip Salvador. Ayon kay Senator Bato at Philip Salvador, patuloy nilang paglilingkuran ang mga Pilipino sa gitna ng kanilang dinadanas na political persecution. Kung ako po'y matatakot dun sa mga pagbabatikos nila, hindi ako PDP. Ako po'y PDP. Mamamatay na PDP. Tinatanggap ko po ang aking nominasyon. Even before the recent developments, no, I was really decided. I have already decided to run again for election. Lalong-lalo na ngayon, halos araw-araw, kung makita nyo dyan sa Quad Committee ng House of Representatives, araw-araw binubugbog tayo. Hindi ako papayag na tayo'y bubugbugin na lang na forever. Lalaban tayo. Sa parehong araw ay inendorso din ng Partidong Lakas Christian Muslim Democrats si Senator Ramon Bongevilla Jr. bilang kanilang official senatorial candidate sa 2025 midterm elections. Si Revilla ay miyembro na ng Lakas CMD sa loob ng 30 taon. Ito ay mula sa kanyang pag-upo bilang Vice Governor ng Cavite hanggang sa maging senador siya. Sa Nationalista Party naman ay inilahad ni Senadora Cynthia Villar na tatakbo pagka-senador si Congresswoman Camille Villar. Bakit? Anong nagawa ni Camille? Bukod sa namigay ni Boss Toyo ng pera. Oh, pero mananalo yan. Hindi, malakas yan. Yung Camille Villar. Basta Villar, malakas yan. Oo, basta Villar, malakas yan. So, meron ng Mark Villar, may Camille Villar pa. Yung mga iba nyo pang anak, patakbuhin nyo na rin para kayo-kayo na lang. Kasama ang dalawang re-electionist na sina Senator Pia Cayetano at Senator... Oo, tangina ito na oh. Puta yung ilong nito oh. Para na si Michael Jackson oh. Ay na, Amy, tumanda ka na. Oh, wala ka pa nagawa sa buhay. Amy Marcos. Amy, Pia, and Camille. Tatlo. Nagkataon re-electionist yung dalawa eh. Tapos si Camille papalit sa akin, babae din. Uy, putan, tindi ah. Inaasahan naman na magbabalik sa Senado. Matindi ah. Kasi parang very casual lang nilang sinasabi na si Camille papalit sa akin. Oh, kasi matanda na ako eh. Si Camille yung ipaputang ina, parang sila may-ari yung posisyon, no? Di ba, no? Parang kasi Camille, papalit siya sa akin eh. So parang puta, ikaw may-ari ng posisyon. No, grabe no, very casual lang sa kanila na sabihin. Parang tang ina, no? As far as I know, or the last time I checked, taong bayan ang may-ari ng mga posisyon na yan, and taong bayan yung namimili para sa mga posisyon na yan. And yet, etong mga politiko, they're acting as if sila yung may-ari ng mga positions. Yes, my daughter will replace me. Wow. Tangin na ano yung korporasyon. Ibang klase ah. Oo, ibang klase ah. Safety Security Vlog, how are you? Oo, ano ito? Si ate, nakahalata na kami sa kilos. Ah, si ate ni Bongbong. Hindi, kakaiba yun ah. Kakaiba kasi yun. Parang palitan niya ako eh. Para sila may-ari, no? O, sige. Galingan mo. Si Lacson. Oh, si Lacson daw, baka tumakbo. Baka ha. O, tinan natin. Senador na sinaping Lacson ng Partido Reforma, Francis Kiko Pangilinan. Putang ina ito. Ito, puta parang awan nyo na. Huwag nyo na iboto to. Walang silbi sa buhay to.
Ayusin mo muna yung pamilya nyo, yung problema mo sa pamilya nyo. Bago yung problema ng Pilipinas, puta, problema ka din ng Pilipinas eh. Oy mga bossing, wag nyong iboboto tong hinayupak na to ha. Wag nyong iboboto to. Walang magagawa to sa bayan. At ng Liberal Party, Tito Soto ng Nationalist People's Coalition. Si Tito Soto, puta, eto pa isa oh. Tangina, nakaahon ka na, nakaligo ka na. Galing ka sa Imbornal ah. Tangina, buhay ka na naman. Inan to si Ninoy Aquino, buhay na naman oh. Itong mga mukhang to, walang silbi sa bayan to, walang ginawa tong mga hayop na to ha. Pag lumabas pa to, putang ina, kailangan masunog na tong Pilipinas na to. Nilibing na kayo ng buhay ni ni PRRD, putya, buhay na naman kayo ha. Gusto nyo na naman maminsala ha. At Bamakino ng Katipunan na Nagkakaisang Pilipino. Ang ina, Katipunan na ulul, dilawang ka. Umalis-alis ka pa ng Liberal Party, kala mo naman maniniwala kami na hindi ka na dilawan. Nek-nek mo. Tangina, mukha mo pa lang, kamukha na ni Ninoy. Si dating Senador Manny Pacquiao, Secretary Ben. Puta, eto pa oh. Yung isa sa mga pinaka-epal. Isa sa mga pinaka-epal na mga tatakbo. Puta, hindi pa nananalo to, sobrang epal na. Pag nanalo to, putang ina, maniwala kayo. Maniwala kayo, mas magiging epal to. So if I were you, putya, iboto nyo tong mga to, tapos wala na kayong karapatang magreklamo. Kapag nanalo tong mga to sa eleksyon, wala nang karapatang magreklamo ang Pilipino kung anong mangyayari sa Pilipinas. Accept your fate na talagang putragis ang Pilipinas, papunta na talaga sa impyerno. Ito po. Labi pa lang yan eh, panalo na eh. Sige, pagbuboto nyo yan. Iboto nyo yung mga yan. Pucha yan. Para talagang maging maganda bayan natin. Lito Lapid at Senator Francis. May Lito Lapid pa. Si Supremo. Ang tagal ng senador, no? Talaga mga Pilipino, hindi ko maintindihan. Ganito ha, sa pagboto po ninyo sa 2028, parang awa nyo na. Ito para sa akin lang ha. Isipin nyo kung gaano kahirap ang buhay natin ngayon. Isipin nyong maigi kung gaano kahirap ang buhay natin ngayon. Kasi kung mahirap ang buhay natin ngayon, putya, yung mga nakaupo, huwag nyo nang iboto. Kung sino yung mga nakaupo ngayon, ibig sabihin, isa yung mga yan. Kasapakat ang mga yan sa mga nagpapahirap sa bayan. Kaya parang awa nyo na, wag nyo nang ibotong mga buwisit na yan. Sabihin nila, ba't si Bato tsaka si Bongo? Exception sila, exception. Ito na naman yung kaibigan ko si Arman. Kuya Arman, magandang morning, evening sa'yo. Naku po, mahihiya si Marjan, sabi ni Arman. Kuya Arman! Na-miss kita. Alam mo ba si Kuya Arman, kuya ko yan eh, kaibigan ko yan. Malapit sa puso ko yan si Kuya Arman eh. Ano pa? Si Tolentino ay inaasahan naman na magiging bahagi ng senatorial slate ng Administrasyong Marcos. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Ayun na nga. Magiging part sila ng Administrasyong Marcos. Palakpakan natin mga bossing yung balita na yan. Ayan na, yung mga tatakbong senador. Alam nyo ba kung anong gagawin nila sa Senado? Yung mga tatakbong senador na yan, pag nanalo, alam mo kung anong gagawin nila. Ganito ang gagawin nila mga bossing. Ito ipakikita ko sa inyo. Ayan. Ako, maraming nasaktan dito. Maraming tinamaan. Sapul na sapul. Pinangahan talaga. Pangang-panga talaga. Gawa ng may sinabi po si PRRD or the former President Rodrigo Roa Duterte about sa mga politiko na iniwan na sila pagkatapos silang pakinabangan.
Ay, nako. Dami na naman. Nagkakarandara na naman sila. At ayun nga, no, syempre may pa-fake news na naman ng mainstream media. Grabe, no, kada magsasalita si PRRD, napapansin ko lang kada magsasalita si PRRD, may mga may ilalabas at may ilalabas sila na na tawag dito, na video para siraan ng mga Duterte. Biglang nilabas yung ICC, maglalabas na umano ng arrest warrant kay PRRD. Gago! O, diba? Pagkatapos silang masupalpal, gumanti agad. At ayun nga, masakit nga lang, ginagamit yung mainstream media. Yung ibang mainstream media sa mga paghahatid ng mga balita na wala na mga kwenta-kwenta. Ang tagal na yung arrest warrant nyo na yan. Yung sinasabi nyo, ay arrest warrant, ICC. Sinabi ni Marcos dati na hindi niya hahayaan na mangyari yan. Tapos ngayon, inahayaan niya na. So, ibig sabihin, pinatunayan nyo lang na sinungaling si Marcos. Gago! Ay, naku po! So, syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So, eto na nga, wag na natin patagalin to. Naiinis na ako wag na natin patagalin to. Ito, medyo mahaba-haba tong video na to, Medyo mahaba-haba, pero nakakamiss kasi. Alam nyo, nakakamiss ang isang Rodrigo Roa Duterte kapag na talagang, alam nyo, talagang nasanay na tayo Hanggang ngayon nga ito sa totoo lang hanggang ngayon, kahit na si Marcos pa yung presidente, feeling ko, para sa akin at para sa ibang mga Duterte supporters dyan, feeling natin ay si Duterte pa rin ang presidente ng Pilipinas. Sa totoo lang o kahit naman tsaka ito pa yung pinakamasakit. Kapag may balita sa Duterte, pinapanood talaga ng buong Pilipinas. Pero kapag may binalita sila na ginawa ni Marcos, walang halos nanonood at hindi talaga na pag-uusapan. Hindi katulad nito kapag ang Duterte ang nagbitaw ng isang salita, katulad lang yan. Gawan natin ng video pero bukod dun picture lang po picture lang po ni BP Sara na di umano ay pupunta siya sa Bicol at may kipagkita kay Leni Robredo ay #1 trending po dito sa Pilipinas. Ganyan kalupit ang mga Duterte. Kaya yung sinasabi ng iba dyan na wala rin Duterte, laos na yun. Laos pero kinakabahan kayo. Wag kami, lang. Laos Duterte pero putay na. Lalo na, katulad niya, si Trillanes. Yan ang isa sa mga nagsasabi na wala na Duterte, laos na. Pero nung nalaman na pumunta ng Bicol si BP Sara, umiyak siya agad. Biglang nagngangawa sa social media ang hayop. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Akala ko ba wala nang tira ang Duterte? Bakit nagngangawa ka dyan? Tangina talagang backfire sa kanila lahat naman ng sinasabi ng mga anti-Duterte talagang bumabalik sa kanila Talagang sapul na sapul sila Lahat ng mga sinasabi nila mapatungkol, lahat ng kasiraan ng mga sinasabi nila patungkol kay Duterte. Hindi katulad ni Trillanes, sinasabihan niyang mahinang nilalang, mahina na si Duterte, wala nang lakas at hindi naman nanalo pag tumakbo tong mga to. Pero pinag-uusapan. Pero kapag binalita ang Duterte, maraming nanonood. Ang tanong, parang yung sinasabi ni Trillanes na hindi na napag-uusapan at wala na, hindi napatok ang Duterte sa Pilipinas, parang nakikita natin sa kanya. Gago! May kamag-anak ako sa Caloocan Lumapit ka daw. Kinamayan mo sila, so hindi naman bastos yung kamag-anak ko, kinamayan ka din. Pero yung mararamdaman mo daw sa lahat ng mga tao na nakakasalubong nito ni Trillanes, aka Trililing,
parang wala daw gana. Yung mga tiga Caloocan, parang alam mo yon, yung parang sino ka ba? parang siguro iniisip ng mga tiga Caloocan, ay ito yung laging napapanood ko sa balita, yung laging epal. Ay ito yung epal na kapolitiko. Si Boy Caso. Gago! Yun yung siguro iniisip ng mga ibang politiko, na mga ibang mga mamamayan dyan sa Caloocan. Naku po, Caloocan, mawa na kayo. Oo, mas siguro mas okay na panatiliin nyo yung dating mayor dyan sa inyo. Naku po, huwag kayo magpabulag kay Trillanes. Gagawin niya lang gagawin niya lang palabigasan niyang Caloocan na yan. Hindi, sa totoo lang isipin nyo ito maigi, mga taga Caloocan. Mahilig magkakaso-kaso yan si Trillanes. Bukas sa Makalawa, pwede niya akong kasuhan. So saan kukuha ng pondo yan? Kung halimbawa man na yan ay naging mayor na, baka yung pangkaso-kaso niyan sa mga Duterte, dyan niya pa uhugutin sa pondo nyo dyan sa Caloocan. Gago! Imbis na mapunta yan sa inyo, baka mapunta lang yan sa kanya. Sa wala niyang katuturan na pang-sausaw sa mga issue, lalong-lalo na sa panghahamak sa mga Duterte. Magising-gising ho naman kayo. Hindi ko naman kayo sinasabihan na wag nyo siyang iboto, pero parang ganun na nga. Gago! Parang ganun na nga, ha? Magising kayo, walang niya. Hirap na nga kayo dyan. Tapos, maglalagay kayo ng mayor na magpapahirap pa sa inyo? Aba, mag-isip-isip kayo. Tiga Caloocan, nako, hirap na nga tayo dyan Tapos magdaragdag pa kayo ng isang magpapahirap sa inyo. Wag na. Kaya ganyan nga, sinasabi ko, ang Duterte kapag nagsalita ni isa sa mga Duterte, talagang nagtitrending at pinag-uusapan ng buong Pilipinas, at hindi lang buong Pilipinas, buong mundo. Alalahanin nyo yung ibang mga presidente, in-idolize nila si Tatay Digong nung panahon nito na siya ay presidente ng Pilipinas. Maraming umidol, maraming humanga, at maraming takot ng mga tiga-ibang bansa na mga presidente kay PRRD. No, alam natin yan, hindi natin may tatago yan dahil ultimong mga presidente na iba't ibang bansa, inaamin nila yan. Ngayon, may ganyan ba sa presidente nyo? Bago! May naririnig ba tayo na balita na, uy, si Marcos idol ka? Ha? Meron ba? Meron ba? So ito lang, baka saan pa tayo mapunta ito. Panoorin na natin itong sinabi ni PRRD. Medyo mahaba-haba ito, no? Pero mas maganda kasi na panoorin ho natin lahat yung kanyang talumpati dito. Nami-miss natin. Ito yung isa sa mga nami-miss natin sa mga panayam or sa mga salita ni PRRD. So panoorin natin. Because I thought all the while that the party, PDP, at this time would be ready to announce a senatorial slate. At least ilang yung tao na galing ng PDP na gustong tumakbo. Apparently, so sino ba tong mga to? De La Rosa, Robin, Mayor Rama, siyempre nandiyan ang aking kakambal na si Basti Duterte. Andyan din si Senator Bongo, no? At marami pang iba na si Philip Salvador, yan. So suportahan ho natin. Ito na, guys. Alam ko, putulin ko muna kayo kay PRRD. Alam ko sawang-sawa na ho kayo sa mga nangyayari at kabulastugan ng iba pang mga senators. Hindi ko nilalahat yung ibang mga senators, no, na paulit-ulit na lang puro alis go. Sabi nga ni Cynthia Villar, hayaan nyo na yung mga senador na puro na lang alis go. Mamatay na lang sila doon. Napanood nyo ba yan? Napanood nyo yung video na yan? Tawag dito, ni Cynthia Villar. Yan nyo na, paano ba may sinabi si Cynthia, puro na lang daw alis go yung mga ibang senator. Kaya ito, supportahan natin to, PDP laban. Last minute discussion was that we are not ready
to do that. English yan, tatay ah. Wala naman tayong pag-usapan. Wala naman akong ibibigay sa iyo ng pera. Wala man tayong pera. Alam niyo, lagi niya rin sinasabi sa amin yan. Ilang beses na namin nakausap ng Banateros. Siyempre, hindi yung mangyayari kung hindi dahil kay Banat Bay, no? Yan ang lagi sinasabi niya na talagang ako wala akong pera. Hindi naman ako naging magnanakaw nung panahon ko eh. At talagang totoo naman. 'Di ba? Totoo naman talaga 'yon na walang si PRRD, walang nanakaw sa kaban natin. Hindi katulad ngayon. Ay, sorry. Tudulas ako. Maya na pag na presidente uli ang PDP laban, ito, yung si Robin Padilla, alam niya kung paano gastusin ang peace and order pati discretionary fund. Yes, idol yan eh. Tuturuan ko siya. Yung legal na walang nakawan. Yo! It goes with the BD office, gano'n yan eh. Pabiro lang yan. Pero meron ang presidente. Kagaya ko, wala naman talaga akong pera either as being mayor for so many years. Wala talaga. So, parang meron sa gobyerno. At ang gobyerno naman hindi hangol eh. Hindi, ano ba sa ang hangol? Ano bang antang? Hangol sa Tagalog. Sagapa? Matakaw, yun nga. Sugapa. Ano talaga yung discretionary fund, pati yung, those are for political expenses of a president or a mayor for that matter. Kasi yan man talaga ang nasa gobyerno. Whether you like it or not, otherwise, magnanakaw yung gago. Saan niya ibigay? Politiko yung the position itself is political. Yes. Now all you need to do is a meager amount to get into the office. Once what you are there, you have to dispense with so many problems of humanity, including expenses for election. But more of the money would go to itong mga social services. Baka akalain lang rin ninyo, hindi naman lahat na may pera. Walang pera sa ano. Mauubos talaga sa pangangailangan ng tao. Kasi, kung ikaw PRRD ang presidente, no, inuubos mo. Ang sinasabi kasi dito ni PRD is mauubos yung pera ng gobyerno dahil sa mga tao, dahil sa pagtutulong, pagbigay ng mga trabaho at financial sa mga ano na yan, sa mga naanuhan ng bagyo, no. Kung ikaw yun PRD, kaso PRD iba na yung presidente natin ngayon eh. Gago! Oo, iba na yung ano eh. Mukhang nauubos lang yung pera natin dahil sa... Ay, naku, mahirap lang magsalita eh. Makasuhan tayo eh. Gago! Okay. Kasi hindi lahat na referrals na may sakit ito, sakit doon, merong karamihan yung most of the... Kasi yung maipadala mo sa ospital, sa regional, sa provincial, madali yun. Ba't po yung magpunta sa opisina mo tapos magpresenta ng resita ng cancer and other ailments na hindi available doon sa programa mo sa opisina for medical expenses, iyan ang mahirap. Tama. Kaya minsan, ang akala talaga ng karamihan, the perception is, baka akala nila talaga nagnanakaw yung mayor pati governor. As a matter of fact, ano yan sila yung ipit
sa karamihan ng problema ng bayan na wala sa budget. Ipit sila kapag Duterte partido ka. Pero kapag alam nilang partido ka nila, malaya sila. Gago! Hindi, eto sarili kong opinion to sa sinabi ni PRRD. Naiipit sila dahil, yan, sinabi ni PRRD. Pero ako, para sa akin, siguro naiipit sila dahil hindi naman sila partido or hindi sila kakampi ng administrasyon. O katulad niya, speaking of mayor, nabanggit nga ni PRRD, mayor. O, yung halimbawa, may budget yan. O, baka iniisip na iba, nagnanakaw yung ibang mayor. O, dahil bakit ganito, walang project pero parang mayaman sila. Pero may mga ganun talaga mayor. Katulad, speaking of mayor, Mayor Rama. O, anong nangyari kay Mayor Rama? O, nawalan ng malamang sa malamang, walang budget yan ngayon. Dahil alam nila na kato niyan, nakita pa nga dyan sa PDP laban, isa sa mga tatakbong senator yan. O, di ba? Kaya talagang magigipit ka talaga kapag ikaw ay nakadikit sa mga Duterte. Dahil lahat ng mga kumakampi or dumidikit sa... Kaya kahit nga kami mga vlogger, tingnan mo si Banat Bay. Di ba? Kinasuhan dahil hindi siya partido, hindi siya nakakampi, or hindi siya kakampi ng administrasyon. Di ba? Ganun yun eh. O, gaya tuloy. Either for social services or wala. Out of the blue. Mga cancer treatments, kung ano-ano. Forward natin. Na gustong umuwi. Hindi naman nyo ang sitwasyon ko. Kung talagang may pera na pwede mong minahin mo man, dagdag ka pa. Baski may pera sa gobyerno, kung talagang if you want to solve the problem of humanity once you are in public office, kulang pa yan. Dagdag ka pa dyan. Pati na yung sweldo mo. Kasi government can only appropriate 300,000 discretionary fund, kung ano-ano. Specific yan. But outside yung hospitalization, assistance and all, pag hindi nakuha yan, yung medisina wala sa hospital. Ito mga daan ng daan na to eh. Hindi nakukuha yan sa bulsa ng tao. And most of the cancer, gano'n. Forward natin ha. May hinahanap kasi akong pinaka ano ni PRD dito eh, talumpati. A community, for example, like Davao, kung ilan ang magkasakit na yung public fund dito ng mayor sa inyo, gobernador. Hindi ko kasi na forward eh. Naging multimillionaire ba sila pagkatapos? Ay, sa congressman, PRD, marami. Hindi lang multi pa. Gago! Oo, eh, may mga, di siguro hindi kasi ito si PRD, alam nyo. Sa pag-usapang social media, alam ko banateros lang pinapanood nito eh. Pero ano, PRD kung sa mga gobernador, marami. Sa congressman, maraming mga bilyonaryo at bilyonarya na ngayon. Ko ba naman eh, nakasuot ka ng 19 million na bag? Diba? Marami sila, PRD, dumadami na sila ngayon. Kaya PRRD, kailangan na namin talaga na may isa sa inyo na mamuno ng bansa. Dahil para mawala tong mga buhayan na to sa gobyerno. I mean, on a practical side, kita ba ninyo yung mayor ninyo may asyenda ng coconut plantation? No? It's always, well, of course, you go into public office to serve. And whatever money is there, aplenty. But walang opisina may sobra para nakawin mo. Sa etong sinasabi ni PRRD sa kapanahunan niya to hindi ngayon Oo, baka sinasabi nyo kasi tsaka
ang ibig sabihin din ni PRD is yung katulad niya na mas inuuna yung kapakanan ng mga nasasakupan niya kaysa sa sarili niya. No, ayun yung ibig sabihin nito ni PRRD. No, kasi meron pa naman ng mga politiko ngayon, mga kabanateros na talagang matitino, talagang maituturing mo na talagang mas inuuna yung kapakanan ng mga nasasakupan or mga kapwa niya Pilipino kaysa sa kanya. Meron diyan, talagang meron pa. Hindi naman lahat kuratong baliling. No, hindi naman lahat ng mga politiko ngayon ay kuratong baliling. Oh, may mga natitira pa naman diyan na maayos, lalong-lalo na dito sa PDP Laban, 'di ba? PDP National Assembly. Oh, ayan oh. Sa kanilang grupo na PDP Laban dito, andito talaga din. Kaya nga iilan na nga lang 'to eh. Kasi nga talagang yung iba nagtalunan na parang mga tipaklong. Naglipatan na oh. Ayaw mabuklat yung ayaw mabuklat yung kanilang mga natatagong kaso. Gago! Ayaw mabuklat yung mga natatago nilang kaso. Intindihin na lang natin. Yung iba kasi dyan convicted. Yung iba dyan pa-convicted. Yung iba dyan may mga marami. May mga iba pa nga dyan may mga kaso sa droga na ayaw mabuko. Kaya yun, talo na para hindi maibulgar ang kanilang baho. Pagituloy. Unless yung ibang opisina. Pero on the level sa bugbugan sa day-to-day, yung walang mga accounting, ayaw ko na lang sabihin yung sita. I do not want to speculate. Alam na ninyo, yung hindi harap yung tao araw-araw. Pero yung mga opisina, mayor, baski na hindi elected, walang araw-araw talagang mapipilitan kang magastos. So at the end of the day, yung masabi ninyo bigyan ka ng 300, bigyan ka ng 300, 400, $500,000. Maski mo Davao City with a population of I don't know ilan na ngayon. Bigyan mo ng 20, 25, 50 million, kulang yan. Ilang ang population ng na nga masama doon, PRD. Bibigyan ng Office of the President ng budget yung mga mayor ng 50,000 para sa kanilang nasasakupan. Ang masama ho doon, PRD, yung 50,000, 25,000 lang, 25 million lang yung ipamamahagi sa taong bayan. No? 25 million lang ang ipapamahagi sa taong bayan at yung 25 million sa bulsa na. Yun yung masakit na nangyayari ngayon, PRRD, na hindi ko nilalahat ng mga mayors, mga congressman, mga gobernador na may nilalaanan or binibigyan sila ng pondo para sa kanilang mga nasasakupan. Hindi ko naman po nilalahat. May iba kasi talaga dyan na kaparte pa ng grupo na kuratong baliling. Gago! No? Kaya ganun, PRD. Okay, tuloy. How big Davao is? Ilang tao na magkasakit dito na pwedeng pumunta ng doktor magpagamot? How many? Speaking of paggamot ito usapang usapang tayo maputol lang natin para may kwento ko lang kasi ako talagang nagsaliksik ako dun ng gusto kung totoo ba yun o hindi, no? Kaya nga talagang sobrang namamangha na ako sa mga Duterte, hina-idolize ko na sila dahil sa sobrang kaganda ng kanilang pamamalakad sa Pilipinas at lalong-lalo na sa Davao, di ba? Yung mga naririnig ko na libre gamot, libre hospital sa Davao, naririnig ko na kapag nagpa-hospital ka sa Davao walang binabayaran. Akala ko dati medyo hindi pa ako naniniwala, no? Pero talagang ko sa kanila. Pero nung nakapunta na ho ako ng Davao, doon ko nasaksihan na totoo pala talaga lahat yun. So totoo lahat po yun, no? Kaya malaking supalpal din yun sa mga sa mga
mga politiko na bumabanat sa mga Duterte, punta kayo ng Davao. Halimbawa, magpasaksak kayo dun. Pag nagpasaksak kayo, magpa-hospital kayo. Tingnan nyo kung may babayaran kayo. Kaya magpataga kayo sa leeg. Magpataga kayo sa leeg, tapos magpa-hospital kayo. Tingnan nyo kung may babayaran kayo. Patay ka na paano ka pa magbabayad? Joke lang. Hindi totoo. Doon ko nasaksihan na ang ganda talaga. Grabe, ang ganda rito sa Davao. Ang ganda dito sa Davao na tipong hindi ka mamumroblema. Halimbawa, magkasakit ka, ay, ayokong kasi ugali ng mga Pilipino yan eh. Ayokong magpa-hospital kasi wala tayong pera. Iising ko muna to, wala pa tayong pera eh. O, kadalasan nangyayari yan. Pero dun sa Davao, mapapaisip ka pa ba ng gano'n na alam mo naman na libre ang gamot dun. Libre ang ospital. Na yan dapat ang ma-adapt ng iba't ibang bansa, barangay, city dito sa Pilipinas. Kaso yung iba, masinuna pa magnakaw, bumili ng mga Hermes na bag. Mga 18 million bulletproof na sasakyan at mamahaling Blue Marine Rolex kaysa gampanan ng kanilang trabaho para sa bayan. Yun yung masakit dun. Okay, tuloy natin. % of the total population. Even sa lugar ninyo. Ilang tao lang ang pwedeng pumunta ng doktor para magbayad? Tama. So ilang porsyento ang mga tao dyan na wala talagang mapunta except to the politicians. Kaya hindi mo masisi yung tao. For tubig, takbo sa barangay captain yan, barangay captain tatakbo sa mayor, governor. Eskwelahan, tatakbo sa barangay captain yan, tatakbo sa mayor, deputy mayor, maghanap siya ng pera. Tapos walang maibibigay. Ay, joke lang, tatay. Lahat na, no amount of money is ever enough unless masahol ka talaga ng tao na hayaan mo yung problema, magkalat na kayo dyan, magpakamatay kayo, bahala kayo sarili ninyo at hindi ka tumulong. And even then, maski na sabihin mo malalaman ng tao, malalaman ng probinsya at in the final days of your political life and your physical life, malaman ng tao kung magkano ang ninakaw o ginastos mo para sa... Tama. May prepared speech ako, pero hindi ko babasahin. Wala to kasi... Puro ano tayo? Kung mahaba yan tayo. Aside from my strong belief in their capacity to legislate, barangay captains. Legitimate lang. Kasi pag may influence ka na, performance will start momentarily.